Open our Bible na po sa Book of John, and we will be in chapter 20. The title of our message this morning is Pananampalataya at Kagalakan. Faith and Joy. Speaking of faith and joy, that's the name of my daughters. Faith and joy. Faith, this reminds me of answered prayer. Joy reminds me again of answered prayer. Faith is during the time na financially we're having difficulties sa financial, pero perfect liwat ang perfect timing liwat siya na nagpo-provide sa needs namon, and especially sa oldest daughter ko, during that time dehydrated siya, and so we don't have money para ipampa-hospital, at dinaan namin sa panalangin, and God did miracle. Restore niya ang kanyang body, and hindi namin inaakala mas matibaksi pa, matibaksi, and masigla ang health. And kay Amy Joy, answer prayer. I remember na sabi ko, Lord, sabi ko sa akong wife, kung walang provision, Lord, mapapahiya ang servant mo, Lord, kasi would volunteer mag-janitor para mabayaran dito sa hospital. And God has done miracle again, and God provided our needs. So both of them are reminder ng katapatan ng Diyos, faithfulness niya, pagsagot ng panalangin namin. So, and that name also is during that time na dapat na isa pamumuhay namin, pananampalataya and not doubting, kundi patuloy magtiwala, and that brings joy. That brings joy sa amin. So praise the Lord. So sorrow and doubt are part of life for all of us. Ay dumadaan dito. We experience doubt, we experience sorrow. But the question is, how do you deal with it? Pag dumadating ito sa buhay mo, paano mo ito hinaharap? So this morning, we will look at about sa muling pagkabuhay ni Jesus, and ang dulot ito sa kanyang mga alagad. So we will start with Mary Magdalene and ang kanyang matinding kalungkutan na napalitan ng kagalakan. And after that, titingnan natin ng mga alagad na nang wala pa si Tomas, because they were in the room, tapos wala pa si Tomas. And then after that, we will look at about kay Tomas na nag-doubt about sa pagkabuhay ni Jesus. So this story, in this story matututunan natin kung ano ang dapat gawin natin if we are doubting, nagdududa. Naway makita natin ngayong umaga that we can entrust everything sa Panginoon. Ipatapon sa iya ang kalungkutan, ang doubt natin, ang mga pag-aalinlangan, pwede nating ipagkatiwala sa Kanya. Even despite sa mga panahong hindi tayo sigurado, maaari pa rin tayo magtiwala sa Kanya. So, ibinigay ng Diyos ang paraan kung paano natin naharapin ang kalungkutan at ang pag-aalinlangan o pagdududa. So now, tingnan natin ang pagdududa na napalitan ng pananampalataya. So, read with me verse 1 up to verse 9. Verses 1 to 9. Dilim pa ng unang araw ng isang linggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay. Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan noong isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok.
nakita niyang nakalagay doon ang mga telang lino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila naunawaan noon na si Jesus ay kailangan muling mabuhay ayon sa kasulatan at umuwi ang mga alagad sa kanilang mga tahanan. So this is story about sa mga disciples. It happened sa tatlong stages po. And in every stages ay it's about sa kanilang pag-alinlangan, pagdududa na kung saan napalitan ng pananampalataya. So, ang first stage is mababasa natin dito sa verses 1 o nabasa pa lang natin dito sa verses 1 to 10. It's about kay Peter and John. So, sa English translation, tinutukoy si John na minamahal ng Panginoon. So, it refers sa kanyang mismo sarili ang sumulat ng Gospel of John. And palagi niyang binabanggit ang sarili niya sa Gospel of John na beloved. Minamahal ng Panginoon. And sinabi niya rin dito, interesting, na kung sino ang naunang dumating sa libingan. Sabi niya, naunahan siya ng isang alagad. And ang tinutukoy na alagad na nakauna kay Peter ay si John, mismong sumulat ng Gospel of John. So, I'm wondering kung ano ang dahilan, bakit sinama ni John ang detail na ito sa Gospel niya. Well, number one, madalas isama ni John ang personal na detalye sa kanyang gospel para ipakita na siya ay totoong nakakita sa mga pangyayari. So it strengthen ang pagiging totoo at malinaw ng kwento na mismo siya nakasaksi, mismo siya naka-experience. Secondly, malamang na mas bata si John kung bakit naunahan ni John si Peter patungo sa libingan. So this shows na ang totoong pagkakaiba nila sa physical na kakayahan. But some scholars nagsasabi sa ito, yung mga nag-aaral ng Biblia rin, sinasabi nila na it symbolizes, may simbolo itong ang ibig sabihin nito, pagdating ni John sa libingan na nauna siya ay maaaring nagpapakita ng kanyang devotion sa Panginoon, ang kanyang malalim na pagmamahal at pananabik na malaman ang katotohanan tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. So, pareho silang tumakbo ni Peter matapos marinig ang sinabi ni Mary tungkol sa nawawalang katawan ni Jesus. So, John said, akong nauna sa libingan, ngunit hindi agad pumasok siya. Parang nag-alinlangan siya at hindi sigurado sa kanyang nakita. So, pumasok si Peter, nakita niya ang libingan na walang laman at ang mga telang ginamit sa katawan ni Jesus na maayos na nakatiklop. Kung ninakaw lang yun, di wakay-wakay sana yung tela, pero maayos na nakatiklaw. Sumunod si John at pumasok rin, and you will see ayon sa verse 9, hindi pa nila naunawaan noon na si Jesus ay kailangan muling mabuhay ayon sa kasulatan. Sinabi na ni Jesus, di ba, about sa temple, and Jesus is referring about sa body niya. The disciples were amazed about sa napakagandang temple, and you remember, sabi niya, gibahin niyo ang templo ito at ito ay muling may tatayo sa ikatlong araw, and that refers sa kanyang muling pagkabuhay. But hindi na unawaan ng mga disciples. And even sa pangyayaring ito, hindi pa rin nila naunawaan na ang sinabi ng kasulatan na muling mabubuhay si Jesus. So they are doubting kahit na nakita na mismo ng kanilang mga mata na wala ang katawan ni Jesus dito sa libingan. And then the next stage, nagpakita si Jesus sa mga alagad sa isang room, but wala pa si Tomas in verses 19 to 24. So I will read verse 19. Kinagabihan ng araw ding iyon na unang araw ng linggo habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumain niyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad na makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, "Sumain niyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, sinusugo ko rin kayo." Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo.
kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan nino man ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. So again, they gathered in one rooms, nandun lahat, nakasarang pinto, natatakot ang mga disciples because iniisip nila baka mangyari sa kanila ang nangyari kay Jesus. So biglang nagpakita si Jesus and sabi sa isang gospel na siya ay lumapos lang sa wall. Hindi siya dumaan ng pinto. At biglang nagpakita sa harapan ng ng mga disciples and binati sila ng kapayapaan. And sa oras ito, naunawahan na nila about sa resurrection ni Jesus and nanampalataya sila. And they received the Holy Spirit. Sa pagkakataong ito, dito pa lamang nilang natanggap ang banal na Espiritu, dito na mismo. And hindi sa Book of Acts, though, yun yung time na they were empowered, but they received already the Holy Spirit. So tinanggap nilang Espiritu Santo na maghahanda sa kanila para sa kanilang tungkulin sa pangangaral, pagmiministeryo sa mga tao. And after na umalis si Jesus. But pagkatapos na umalis ni Jesus, umalis na siya dito, nagpakita sa mga disciples, bumati ng kapayapaan, nagbigay ng mensahe sa kanila, and then umalis si Jesus, dumating si Tomas, wala siya kasi wala si Tomas na nagpakita si Jesus sa kapwa niya mga disciples sa isang room. So ito yung ikatlong stage ng pagdududa at pananampalataya. So dumating si Tomas sa kanila at masayang sinabi ng kanyang kapwa na mga alagad na muling nabuhay ang Panginoon. Look with me sa verse 25. Kaya sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, nakita namin ang Panginoon. Sumagot si Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggat hindi ko na ilalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahahawakan ang kanyang tagiliran. Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. At sinabi niya kay Tomas, ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka na dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. So, naniwala ba si Tomas nang sinabi ng mga alagad na nakita nila si Jesus, na muling nabuhay si Jesus? Of course not. Sabi niya, hindi ako maniniwala. Remember, sabi natin, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ng sarili kong mga mata at hindi ko nahahawakan ng mga peklat sa kanyang mga kamay at tagiliran at wala akong nakikitang physical na patunay na totoong siya ay nabuhay. So, Jesus allowed Thomas na mag-alinlangan, magduda ng isang linggo. Pagkatapos ng isang linggo, ay bumalik si Jesus sa mga alagad at muli silang binati ng kapayapaan. Tumingin siya kay Tomas at sinabi, okay, hawakan mo na ang aking mga kamay. Gusto mo ng proof? Ito, hawakan mo ang aking mga kamay at tagiliran. Narito ang ebidensya na kailangan mo ngayon. Itigil mo na ang iyong pagdududa. Itigil mo na ang iyong pag-aalilangan. Maniwala ka. Sumampalataya ka. Sumagot si Tomas. Ano sabi niya? My Lord and my God. At sinabi ni Jesus kay Tomas, naniniwala ka dahil nakita mo ako. Ngunit mapalad ang mga hindi nakakita sa aking ngunit naniniwala. You don't see Him physically sa atin ngayon, and we are blessed. Nananalig tayo sa Kanya kahit physically hindi natin nakikita siya. Amen? So, pagkatapos ito, sinabi ni John, ang layunin ng kanyang gospel, you will notice na binanggit niyang ang purpose ng gospel, to show about sa life, death, and the resurrection of Jesus. And so that sumampalataya tayo sa Kanya. Verse 30, tingnan nyo. Marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga nakasulat dito ay sinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. So now
I want you to see this story again. I want you to look back sa nangyari dito. So pumunta si Mary Magdalene sa mga alagad, and binalita niya na nakita niya ang Panginoon. Muling nabuhay si Jesus, ang Panginoon. Ngunit hindi agad naniwala ang mga alagad. At ang mga alagad naman na nakakita kay Jesus, ang nagbahagi kay Tomas, sino naman ang hindi naniwala? Si Tomas. Hindi naniwala sa mga disciples. So, sometimes may mga ganitong sitwasyon, di ba? When we share the gospel, when we share the word of God, when we share our testimony, when we share the truth, may mga sitwasyon ganito na encounter natin na kung saan hindi kaagad naniniwala ang mga tao. Hindi na agad sila naniniwala. But remember, our job is just to share the gospel, share the truth, i-share ang ating testimony sa kanila. Magpatotoo. But ang transformation ng puso is the work of the Lord. It's the work of the Holy Spirit. Trabaho ng Diyos. So, you remember si Saul na later, di ba, ang pangalan niya ay nabago, naging Paul. Sa una, hindi siya naniwala, tigas ng puso ni Saul. Grabe ang katigasan ng kanyang puso at you remember the story na pinakukulong niya ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya na hunting niya. But nang na-encounter niya ang Panginoon, itong pinakamaganda sa buhay ng Kristiyano, na ma-encounter ang Panginoon. Yes, for sure, may transformation na mangyayari sa buhay. Na-encounter niya ang Panginoon, di ba, sa wilderness, and nangusap ang Panginoon sa puso niya. And he became follower of Jesus Christ. Nabago siya at naging isang tagasunod ni Kristo. So, nasa panahon tayo ngayon na maraming mga tao na nag-aalinlangan. Hindi po ba? Puro may mga pag-aalinlangan. Parang gaya ni Tomas na sinasabi, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita. Maraming mga tao ngayon, they are doubting sa katotohanan, sa salita ng Diyos, sa mga nakasulat sa gospel, and they think na imposible na mangyari yan. Gaya ng pagkabuhay ni Jesus. Church, isa sa mga dahilan kung bakit nagdududa ang mga alagad ay dahil bihira to. Bihira. Na talagang ito yung about sa muling pagkabuhay. Pareho noon at ngayon, may mga tao na nag-aalinlangan, they don't believe sa salita ng Diyos. Ngunit isinulat ni John ang mga pangyayaring ito to help us na manampalataya, to help us to believe. Now, may mga tao naman na nag-aalinlangan na maniwala, hindi dahil mali ang salita ng Diyos, kundi dahil hindi nila nagugustuhan ang katuruanan ng Biblia. What do I mean by that? Hindi nila gustong tinuturo ng Biblia tungkol sa kasalanan, na pagsisihan, talikuran. Yes, ang salita ng Diyos ay may mga turo at panawagan sa kabanalan, but let's remember na mayroon din itong historical truth. Ang mga gospel at even ang mga sinulat ni Paul, ang lahat na aklat sa Biblia is God-inspired, and it tells us about sa historical na pangyayari about sa buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus Christ. So ito yung mahalagang bagay na dapat natin timbangan bago tayo maniwala o mag-alinlangan. If you will read 1 Corinthians chapter 15, pinaliwanag ni Paul, you don't need to go there. You can read it later. But I will tell you kung ano ang sinabi dito ni Paul. Ipinaliwanag ni Paul dito kung ano ang pinakamahalagang dapat malaman at paniwalaan natin. Namatay si Jesus ayon sa kasulatan para sa mga makasalanan, para sa atin na makasalanan. So, indeed, namatay si Jesus at inilibing sa libingan. But muling nabuhay siya sa ikatlong araw mula sa kamatayan, at ito ay historical na katotohanan. Sinabi ni Paul, sinabi pa ni Paul. So, look at your life ngayon based sa historical truth na ito. Historical na pangyayari. Look at your life and ang mga turo ng Biblia tungkol sa kabanalan. Kung hindi muling nabuhay si Jesus, so hindi mahalaga ang mga ito. Hindi na mahalaga mga ito. Bakit? Dahil isa lang ang totoo. Una, kung hindi muling nabuhay si Jesus, then nananatili pa tayo sa kasalanan at walang kabuluhan ang pagsisikap natin na maging banal. Kasi hindi natin kayang mapaluguran ang Diyos sa sariling pagsisikap natin. So walang kabuluhan na nandito tayo na kung hindi nabuhay si Jesus Christ. Walang kabuluhan ng ating pananampalataya kung hindi nabuhay si Jesus Christ.
Pangalawa, kung wala talagang Diyos, walang saysayang kabanalan. Kung walang Diyos. Kaya kung gayon, gawin na lang natin, walang Diyos, walang saysayang kabanalan, gawin na lang natin, sabi ni Paul, kumain, uminom, magsaya, pagkat bukas, maaari tayong mamatay. Yun lang ang buhay sa mga taong walang Diyos. Okay? So, pagkatapos, ibinalik ni Paul ang mga taga-Corinthians at even sa tayo ngayon, sa katotohanan ng kailangan nating magdesisyon, magpasya, kung ang muling pagkabuhay ni Jesus ay totoo o hindi. Kung hindi ito totoo, sige, gawin mo. Kung hindi ka naniniwala, ito yung buhay mo. Mabuhay ka ng maayos, kumain ng masarap, maging malusog, sikapin ng pinakamainam sa buhay. Pero, kung totoo ito, para sa iyo, kailangan mo magpasya, kailangan mo magdesisyon. Ito ba ang taging pag-asa mo sa buhay mo at sa kamatayan o i-reject mo? Tatanggihan mo ito. And kung nagdududa ka o hindi ka sure, then you can go back sa Bible. You're doubting, basahin mo ang Biblia. Tingnan mo ang gospel about kay Jesus. Basahin mo din ang mga sulat ni Paul, lalo na sa 1 Corinthians about sa pagkabuhay, muling pagkabuhay ni Jesus, na nabigay ng clarity tungkol sa muling pagkabuhay ni Jesus. And you can look back sa history ng simbahan. Sino magpapakamartir? Maraming mga Kristiyano na namatay sa pagtindig sa pananampalataya kay Jesucristo. Do you think na sila magpapakamartir, mamamatay ng walang saysay? And examine yung mga buhay ng mga tao na nabago ng Panginoong Jesucristo. Tingnan mo kung paano nabago ang kanilang buhay. And even you can look back sa buhay ni Paul, kung gaano katigas ang puso niya. At kung hindi mo gustong tingnan si Paul, ang mga Kristiyano ngayon, tingnan mo kung paano nabuhay. Ang Muslim na convert into Christianity. Ang mga kulto or mga tao na sumasamba kay Buddha o sa iba pang mga Diyos-Diyosan na nabago ang buhay. So think about that. Kung may pag-alinlangan ka, pag-isipan mo ng mabuti kung karapat-dapat ba itong paniwalaan. And I think, and I believe na He's worthy na sampalatayanan natin. Amen? Now, let's go sa kalungkutan na napalitan ng kagalakan. Verse 11 up to verse 14. Si Maria ay nakatayong umiyak sa labas ng libingan. Habang umiiyak ay yumukos siya at sumilip sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakadamit ng puti at nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa ay sa gawing ulunan at ang isa na may stapaanan. Tinanong nila si Maria, "Babae, bakit ka umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan siya inilagay." Pagkasabi nito ay napalingon siya at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. So, supposedly, titingnan natin muna sana si Maria. But I was thinking, I was meditating, ano bang nauna? Kagalakan o pananampalataya? So, that's why kinontinue natin about first muna sa mga disciples, ang mga story about sa mga disciples na tumakbo sila, and then we jump sa verse to continue the story about sa pananampalataya na napalitan ng pag-aalinlangan, pagdududa na napalitan ng pananampalataya. Now, we go back kay Maria na umiiyak, nasa kalungkutan na alam natin, nabasa natin na napalitan ng kagalakan. So, again, let me bring you back sa pangyayari. So, matapos ipako sa krus si Jesus, so inilibing siya sa isang libingan na hindi pa nalilibingan, yung libingan na ini-offer ni Joseph ng taga-Arimathea. So, pumunta si Mary Magdalene sa libingan ng maaga sa unang araw ng linggo. So, early, madilim pa. Nang marating niya, napasin niya na tinanggal na yung malaking bato, hindi yun makakaya ng isang tao, dalawang tao, tatlo, dahil malaking bato yun. So, and I was thinking, wow, si Mary Magdalene, pumunta dito na hindi siya nag-worry paano siya makakapasok sa tomb, na hindi niya kaya na buksan ang pintuan ng grave or pinaglibingan kay Jesus. Pero grabe ang devotion ng babaeng ito. And so
we praise the Lord for those women na devoted, grabe ang devotion sa Panginoon. So we have that already, mga babae kaurugan, devoted sa Panginoon. But we pray na sa mga men na mas mangunang leadership when it comes sa devotion sa Panginoon. So, back in the story, nagulat siya, and so dali-daling tumakbo para sabihin kay Simon Peter, at isa pang alagad na minamahal ni Jesus. So, and sinabi ni Mary Magdalene, kinuha nilang Panginoon sa libingan, ninakaw ang katawan ng Panginoon. So, sabi niya, hindi ko alam kung saan inalagay. So, and we know this story already. Tumakbo si Peter and si John patungo sa libingan. Nauna si John, but si Peter ang unang tumingin sa loob. Nakita nila ang tela na ginamit sa katawan ni Jesus. And so, nakita nila nakatiklop again ang tela. Pagkatapos, hindi nila naiintindihan, according sa binasa natin, hindi nila naiintindihan ang kasulatan na hindi nila naunawaan na muling mabubuhay si Jesus sa ikatlong araw. So matapos bumalik ang mga alagad sa kanilang tahanan, nanatili si Mary. Nanatili siya. Hindi siya sumama sa kanila. You can imagine, oh Mary, alis na tayo. Uwi na tayo ng bahay. Si Mary, sabi niya, dito ako. Gusto kong hanapin ang katawan ng Panginoon. Nanatili siya sa libingan na umiiyak. So habang umiiyak siya, yumuko siya na tumingin sa loob ng libingan. Doon niya nakita ang dalawang anghel na nakasuot ng puti, isa sa ulo at isa sa paanan ng lugar kung saan nakahimlay ang katawan ni Jesus. Tinanong siya ng mga anghel kung bakit siya umiiyak at sumagot siya, kinuha nila ang Panginoon. Ninakaw ang katawan ng Panginoon. Hindi ko alam kung saan nila siya inilagay. So, ngunit nang lumingon siya, nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilala, remember sa isa pang pangyayari, hindi niya nakilala kaagad si Jesus. Ang akala niya ay gardener lang doon sa lugar ng libingan. And I'm wondering, bakit hindi niya nakilala? Una, maaring may supernatural or spiritual na dahilan kung bakit hindi nakilala agad ni Mary Magdalene si Jesus, katulad ng nangyari ng mga alagad sa Emmaus, daan ng Emmaus, di ba? Na ang kinakausap na pala nila ay ang Panginoong Hesukristo. Ngunit hindi nila nakilala ang Panginoon na kasama nila pala at kinakausap nila. Saka pa lamang nakilala nila na pagkatapos ng umalis ng Panginoon. Kung saan pinigilan ng Diyos ang mga there's supernatural na nangyari para hindi kaagad nila makilala at makilala nila sa tamang oras. Now, secondly, posibleng ang katawan ni Jesus matapos siyang muling nabuhay ay meron ng posibleng nag-iba ang kanyang katawan. Okay? Na hindi kaagad ma-recognize ni Mary. So, kaya hindi kaagad nakilala si Jesus. Now, third is, kung bakit hindi niya na-recognize kaagad, hindi inaasahan ni Mary na makakita niya ang buhay na si Jesus. Ang iniisip niya ay na walang katawan, di ba, ni Jesus, dinakaw, dinuha, nang makilala niya ang nabuhay na Kristo, si Jesus, nagbago ang kanyang understanding. So, you can relate, di ba, kapag worry ka minsan, tapos yung isip mo may gumugulo sa isipan mo, minsan hindi mo na-recognize, nawawala ka na sa dapat na focus mo, di ba? So, maaaring one of these three things nga binanggit ko kung bakit hindi na-recognize. But let's go back sa verse 15. Tingnan niyo po. Tinanong siya ni Jesus, babae, bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo? Akala ni Maria, nang kausap niya ay ang hardinero. Kaya sinabi niya, Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, pakituro nga po ninyo sa akin kung saan ninyo siya inilagay at kukunin ko. Maria, sabi ni Jesus called her by name. You notice dito, Maria, sabi ni Jesus, humarap siya at kanyang sinabi sa wikang Hebreo, Rabboni, na ang ibig sabihin, guro. So, let's go back. I want you to see the picture. Malungkot si Mary, nag-worry na siya dahil iniisip niya mali ang kanyang iniisip na ninakaw ang katawan ni Jesus, may kumuha. So, nang magsalita na, notice with me, nang magsalita na si Jesus sa kanya, hindi niya kaagad nakilala si Jesus, but
Nang tawagin na ni Jesus si Mary sa pangalan niya, then naunawaan na niya kung sino ang kausap niya. Napansin nyo? And lavish siyang nagalak. And this shows about this happening, itong pangyayaring ito, ipinapakita sa atin na mayroong personal ang relasyon ni Jesus sa kanyang mga alagad. Personal ang relasyon niya sa kanyang mga tagasunod. At ang kagalakan na dulot ng kanyang sa kagalakan ng nadulot ng kanyang muling pagkabuhay. So again, Mary thought na may kumuha sa katawan ni Jesus. And sometimes, gaya ni Mary, di ba kapag malungkot, natatakot tayo, hindi natin lubos na unawaan ang nangyayari, madali tayo makagawa ng maling conclusion, like Mary. At hindi laging tama ang mga assumption natin. Bigla kang nagsasalita, hindi mo alam na mali ang iyong pananaw, ang iyong assumption. So, tulad ni Mary, hindi agad na naunawaan niya ang nangyari hanggang sa maunawaan niya na nabuhay si Jesus. So, limitado rin ang ating pagkaunawa sa mga sitwasyon, di po ba? Dahil dito, maaari tayong gumawa ng maling konklusyon na hindi tumutugma sa katotohanan. Sa simula, hindi na-recognize ni Mary si Jesus and she thought na gardener lang siya. Gardener lang yung kausap niya. But nang tawagin ni Jesus si Mary sa pangalan niya, ulitin ko, doon na naunawaan ni Mary kung sino ang kausap niya. Imagine with me, unawain natin ang kapangyarihan ng tinig at presensya ni Jesus ay nagbago sa kanyang pananaw at nagpapatunay na siya ay muling nabuhay. Now, ang pangyayaring ito ay nagpapaalala po sa atin at sinabi ni Jesus sa John 10 na kung saan inilalarawan niya ang sarili bilang mabuting pastol na kung saan kilala niya ang kanyang mga tupa sa pangalan at kilala rin ng mga tupa ang kanyang tinig. Nare-recognize nila ang kanyang tinig. So, ang pangyayari kay Mary ay malinaw na katuparan ng halimbawa ang sinabi ni Jesus dito sa John chapter 10. Now, ang kalungkutan ni Mary, ulitin ko, napalitan ng kasiyahan, kagalakan, nang makilala niya si Jesus sa panahon ng kalungkutan. Remember this, church. Kung sa panahon ng kalungkutan, kung nare-recognize mo si Jesus sa buhay mo, and you remember His promise sa gitna ng iyong kalungkutan, then it will bring joy sa kabila ng mga problema at kalungkutan na pinagdadaanan mo. Kung nare-recognize mo sa buhay mo ang Panginoon. Pero kung hindi mo na-recognize si Jesus sa buhay mo, then for sure, matatabunan ng kalungkutan ng puso mo at walang kagalakan sa buhay mo. So, don't allow na hindi ma-recognize ang Panginoon sa buhay mo. Don't allow na matabunan ng problema, kalungkutan ang puso mo. Kaysa, ma-recognize ang Panginoon sa buhay mo. Amen? So, sa John chapter 16, verse 20 to 22, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na sila ay iiyak at malulungkot muna, ngunit darating panahon na ang kanilang lungkot ay magbabago sa kagalakan. Tinulad ito ni Jesus sa isang babaeng nanganganak. Sa umpisa, masakit. Pero paglabas ng sanggol, napapalitan ng tuwa. Ganito rin ang nangyari sa mga alagad. Nalungkot sila nang mamatay si Jesus. Ngunit na makita nila muli si Jesus, nabuhay siya, napalitan ng kanilang lungkot ng matinding kagalakan. And the same today, ang ginagawa di ba ni Jesus sa atin ngayon, kung nakikilala mo si Jesus, kung kilala mo siya sa buhay mo, and you know na ang presensya niya ay nasa iyong buhay, kasama mo siya, then, you know about sa kanyang love sa iyo, ang kanyang sacrifice sa iyo, ang kanyang kapangyarihan. Then, ang nangyayari, ang ating lungkot ay nagiging napapalitan ng hope at joy. It turns to hope and joy. So, ang kagalakang ito, it comes from the assurance na mahal tayo ng Diyos. May buhay na walang hanggan para sa atin at hindi tayo nag-isa. You know why? Because God promised na sasamahan niya tayo. Kasama natin siya sa lahat ng oras. Now, pagkakita ni Mary at yung meeting ni Mary at Jesus sa libingan, una, pinapakita nito na personal na nagmamalasakit si Jesus. Nakita ni Jesus, alam ni Jesus ang kalungkutan ni Mary, and siya mismong lumapit para bigyan ng clarity at kapanatagan.
ang kanyang puso. Secondly, pinapakita nito na ang kapangyarihan ng pakikipagtagpo, meeting with Jesus. If you meet with Jesus, then ang kalungkutan ay napapalitan ng kagalakan. Okay? So, and thirdly, pinakikita din nito na personal ang kanyang pagkakakilala sa atin. Kadalasan, tinatawag niya tayo sa ating pangalan at sinasalubong tayo sa mismong sitwasyon ng ating buhay. So the story about kay Mary, it's a reminder for us na sa mga oras ng ating matinding kalungkutan, nariyan ang Panginoon sa buhay natin. Nagdadala siya ng clarity kapag may confusion, nagdadala siya ng comfort kapag tayo nababahala, at nagdadala siya ng hope kapag tayo ay nangihina. Tandaan natin, nakilala tayo ni Jesus at laging nariyan sa atin si Jesus, ang Panginoon, sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Now, in conclusion, sa dalawang pangyayari na ito sa pagitan ni Mary at ng mga disciples, obviously, binago ng presensya ni Jesus ang lahat. It is only because of the presence of Jesus na nabago ang lahat sa kanila. Ang lungkot, it turns to joy. Ang doubt, it turns to faith. Remember na ang presensya ng Panginoon at ang katotohanan, this is the key para mapagtagumpayan natin ang sorrow at doubt sa buhay natin. Ang presensya ng Diyos. Kaya nakakalungkot kung lumalayo ka pa sa presensya ng Diyos sa panahon ng iyong pag-aalinlangan at panahon na ikaw ay nalulungkot. Ang mas mabuting gawin is lumapit ka sa presensya ng Diyos. Manatili ka sa presensya ng Diyos. And it will turn, your sorrow will turn into joy, and your doubt will change into faith. Kapag ikaw malungkot, puno ng doubt, come to Jesus. You need His presence. The presence of Jesus brings joy at nagpapatibay sa ating pananampalataya. Obviously, yan ang lesson na makikita natin dito sa binasa natin. In times of sorrow, church, and doubt, come to Jesus. Come into His presence through prayer and reading His Word. God will minister to you. In closing, let's remember kung bakit sinulat ang Gospel of John. Let me read it to you again in verse 30 and 31. Verses 30 to 31, marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga nakasulat dito ay sinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. So, kapag tayo nagtiwala kay Jesus, madalas na magdudulot ito ng tunay na kagalangan. It will turn into joy. Makikita natin ito sa maraming part ng New Testament about faith na nagreresulta ng kagalakan. Okay? Halimbawa sa 1 Peter chapter 1 verses 8 and 9, sinasabi na ang mga sumasampalataya kay Jesus ay napupuno ng galak. Let me read verse 8, hindi ninyo siya nakita, ngunit siya ay inibig ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito ay nag-uumapaw, nasa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita, sapagkat tinatanggap na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang kaligtasan ng inyong buhay. So, church, remember this, ang kagalakan ay nagmumula sa pananampalataya natin kay Jesus. Hindi ito nakadepende sa sitwasyon. Pag magandang buhay, it doesn't depend dyan kung magandang buhay or hindi magandang buhay ang kagalakan. Ito'y nagmumula sa ating pagtitiwala, pananampalataya sa Panginoon Jesus. Faith will bring joy sa ating puso. Ito'y magdadala sa atin ng kagalakan. Amen? Ito'y dahil sa assurance about sa kaligtasan, whatever happens sa mundong ito, whatever happens sa buhay mo, sigurado ka na mga kasama mo ang Panginoon sa walang hanggan. And the assurance na ang presensya ng Banal na Espiritu ay kasama mo.
and the hope ng buhay na walang hanggan. Ito ang nagdudulot sa atin ng kagalakan. Ang kagalakan ito ang nagbibigay sa atin ng lakas at kapayapaan kahit sa hirap ng problema. Amen. So, remember, two things. Patuloy kang manalig sa Panginoon, magtiwala. Huwag mag-alinlangan. Yes, it comes to us. Minsan, na nag-alinlangan tayo, nag-doubt. Sino ba dito hindi dumating sa panahong ito? Pero, hindi nga mananatili sa pag-aalinlangan. Dahil, alam mo na ang presensya ng Diyos ay kasama mo. And you recognize God sa iyong buhay. Hindi matatabunan ng mga problema ang puso mo kung nare-recognize ang Diyos sa buhay mo. Patuloy kang magtiwala. Panginoon, salamat sa iyong salita ngayong umaga for encouraging us to continue to put our faith on you, Jesus. Because Lord, napatunayan mo na ng maraming beses sa buhay namin na hindi ka kailanman nabinggo. And Lord, ang pinaka-greatest na miracle na nangyari is nang namatay ka sa cross para sa amin. Dahil dito, Lord, nabago ang aming buhay at natanggap namin ang kaligtasan. Maraming salamat po na pinakita mo ang iyong pagmamahal doon sa cross. And God, thank you for reminding us, Lord, na kung dumating man ang pag-aalinlangan sa buhay namin, Lord, you reminded us na may mga patunay. Maaaring bumalik kami sa mga patunay. We can go back sa salita mo sa Biblia. We can go back sa mga totoong mga pangyayari kung paano binago ang buhay ng mga nanampalataya sa iyo. Paano din, Lord, nanindigan sila kahit sa bingit ng kamatayan dahil sa kanilang pananampalataya sa iyo, O God. And Lord, walang reason para pagdudahan ka namin sa aming buhay. Walang reason. Salamat po, O Diyos, na patuloy mong pinapalakas ang aming pananalig sa iyo, ang aming pananampalataya sa iyong kapurihan, kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen.